Ko heto na nga, oo, at heto pa. Yan. So, yung mag-inang Libiste at Legarda, alam ho natin na talaga pong tawag dito, umalis na ng bansa. At hindi po lingid sa kaalaman ninyo na sila ay nagpaalam na itong si Lauren Legarda ay medical issue kineme o health issue kineme-eme. Mm. At ito namang anak niya, wala tayong pakialam niyan. Pero nakakapagtaka ang kanilang biglaang pag-alis, biglaang pangingibang bansa. At sumobra na po sila sa kanilang ipinagpaalam na date para sila ay bumalik. Kagaya ni Lauren Legarda, nakadalawa na pong extension si Lauren Legarda. At dahil doon, sila po kasi ay merong kinakaharap na kaso, issue ng plunder. Alam niyo naman po pag sinabing plunder, no? Pag ikaw ay nakasuhan ng plunder, kahit nililitis pa yan, kahit may pagdinig pa yan, matik, hindi ka na makakalabas, kulong ka na kagad, or walang bail. Okay? I-detain ka na kahit sabi mo pang lilitisin pa yung kaso mo. So wala pong kawala, di ba? So dahil alam ito madali namang tawag dito paano ba sa Tagalog 'yun? Madali namang maintindihan at madali namang makita na ang galawan ng mag-ina safety first, 'di ba? Alam mo na kagad na mayroong problema itong mag-inang to. Alam niyo ba kung ilang buwan ang hiningi nitong putang inang silibisting mamas boy na to? 2 buwan. At siya daw po ay mangingibang bansa at may pupuntahang iba't ibang bansa. Galawang 'di ba? Galawang Sara Duterte lang din no. Oh. Isipin niyo isang senador at isang kongresista. Yung kongresista, mga kababayan ko, 2 buwan po yung hiningi niya na leave. Putang, paano makakapagtrabaho tong hayop na si Libiste na to? Direct peste nga eh. 'Di ba? Ngayon mo ipakita yung yabang mo, putang ina mo. Ngayon mo ipakita yung gilas mo na kesyo ikaw ay may alam sa mga korupsyon, mayroong ganito, king ina mo. Boom! Parang ikaw yung kilala kong nagbibida-bida na korupsyon, ewan daw, may papangalanan, wala naman. Hanggang ngayon, wala pa rin, tanga. Boom! 'Di ba? Health issue direct pero bakit si former Speaker Martin Romualdez di pinayagan ng ombudsman? Yun na nga din na nakakapagtaka, 'di ba? Oh, alam nyo, na-obserbahan ko lang pagdating sa mga DDS allied o align, DDS supporters or kaalyado, no? 'Di ba? Iba talaga yung yung pagtrato no? Saka sa kanila talaga bumabaldig lahat ng mga katarantaduhan 'di ba? Oh, wait lang, may sumisigaw sa labas, sabi taho, may sago, may bola, ayun dumaan. Ay, tuloy natin. So, yun na nga, ang dami mong sinasabi, kasi ingay tawag dito, kaduda-duda talaga yung kanilang pag-alis at paghingi ng napakatagal na leave o pag-extend ng kanilang leave. 'Di ba? Narinig nyo? May sumisigaw, no? Nadidistract ako sa taho eh. Sige, pakinggan muna natin to Hindi lang isa, 2 balita ipapakita ko sa inyo. Live to. Ano ba kayo? Oo. Game na. Mag-like na kayo. Live to tira, Corina. Kinokonsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni na Senador Lauren Legarda at... Ano ba yan? Kansila na. Kakansilahin na. Mamaya ka na nga, Corina. Aya ko muna nun sa'yo. Abigail, maraming salamat po Dito muna tayo. Asan na yun? Yan. Dito na.
Kasi ito na po yung, mamaya na yung papagpapakansela ng passport. Dito na muna tayo. Ito dapat yung una, mali ako. 'Di ba? Ano? So, pakiwari na at hula na ng ng ombudsman, humihingi na ng asylum tong mag-ina sa France. Galawang DDS. Galawang guilty. Tamo si Harry Roque, 'di ba? Oh. Nakakaloka talaga, oo. Ito na, kahina-hinala, mga kaiksena, ang extended leave ng mag-inang putang inang mga scammer na to. Oh. Sige, tuloy mo. Julius, ikaw muna. Oh. Kung ombudsman ang tatanungin, suspicious o kahina-hinala raw ang medical leave extension ni na Senator Loren Legarda at ng kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Kung titignan nyo mga kababayan, halimbawa wala pa tong ganitong pangyayari, ito mga putang inantong mga to, nung hindi pa nauso yung flood control, hindi pa lumalabas yung mga katiwalian, di ba parang ang tingin natin sa kanila nung noon, parang talaga alam mo matitino, ang tao talaga pagka nabihisan mo talaga, pagka nasa maayos na kasuotan, maayos na kalalagayan, talagang hindi mo pagkakamalang mga demonyo, yung mga magnanakaw, mga tirador, di ba? No? Pero tingnan niyo mga kababayan ko, lumalabas hindi naman lalabas ang issue nito mga to kung walang katotohanan eh. At talagang makikita mo yung ebidensya laban sa kanila dahil nga nandoon na yung ebidensya, yung sa solar. At sino ang nagpumilit para aprobahan? Yung nanay, 'di ba? Mismong dating mayor ng Maynila nagpapatunay na talagang namimilit yung nanay para makuha ng anak yung proyekto na yun, 'di ba? So doon talaga mapapamura ka talaga sa mga politikong kagaya nito, no? Mga putang inan to. 'Di ba? Grabe, no? Hindi mo akalain, ang ayos-ayos, may pinag-aralan, 'di ba? May titulo. Tapos mga ganyan, mga sakim po ang putang inan mga to, no? Grabe, no? Ang sarap pagbabalatan ng buhay, eh. Ang mag-ina, posibleng manong nag-a-apply na ng asylum sa France matapos si reklamo ng plunder at graft ng ombudsman. Narito ang Frontline Report. Extended ulit ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Pangalawang extension na yan mula nang lumipad siya pa France. Pero ngayon, hindi malinaw kung nasang bansa na siya. Oh, di ba? Ba't hindi malinaw kung nasang bansa? Di ba? Ang original final na leave ng Senator Yan tingnan nyo mga kaikseno, patagal ng patagal. 'Di ba? Tsaka ano pinapagumot nito putang inan to? 'Di ba? Traidor pati yan eh. Traidor na kaibigan yan eh, ginawa niya kay Tito Sen. Grabe, no? Hindi mo talaga pwedeng pagkatiwalaan ang isang tao lalo na pag nasa politika. 'Di ba? Oh. Senadora ay August 3 to 5 lang, hanggang sa ginawa niya itong August 11 hanggang 12. At kahapon nga, kinumpirma ng Senate Secretary na naurong ang balik trabaho ni Legarda dahil extended ulit ang medical leave nito hanggang August 17 to 19. Grabe, no? Siyempre, anong hihingin yan? Na asylum? Political persecution. Harry Roque ang galawan. Ang inang buhay talaga to mga impacto na to eh. Ang anak naman ni Legarda na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, nag-file ng 2 buwang leave sa Kongreso. Tapos sasahod tong putang inang mamas boy na to? Ha? Isipin nyo mga kababayan kung gaano kagago tong hindot na libisting to. 'Di ba? Ang dami niyang hanas, ang dami niyang kuda sa Congress, ang dami niyang pa-conference na kaya mo lumalabas sa korupsyon at tila bayani ang gago. Pero hindi naman. 'Di ba? Saan ka nakakita? Ano at para saan yung 2 buwan leave mong hayop ka? 'Di ba may trabaho ka bilang kongresista? Kung tutusin, wala ka nang ginagawa dyan sa Congress, sumasahod ka pang hindot ka eh. Tapos sa kapal na mukha mo, 2 buwan, para saan? Sige nga, explain mo sa amin. Mag-around the world daw ang gago. Oh. 'Di ba? Hindi talaga simpleng bakasyon lang yan. May mga personal talagang mga agenda yung mga hindot na yan. Ayan na mga kababayan ko, sumasampal na sa pagmumukha ninyo.
Imbis na yung iba na meron dapat talagang ipagamot na sakit, hindi pinayagan. Samantalang itong hayop na mag-inang to, 'di ba? Extend pa ng extend. 'Di ba? Direct ang mahirap kay Loren, election is 2028, so hanggang kailan siya magtatago? Hindi na yan tatakbo. Sirang-sira na yung hayop na yan. At kung tumakbo man yan, makauwi man yan dito habang may kung ano man, hindi mananalo yan. Laglag talaga yung mga Duterte senators na yan, putang inang yan. Laglag talaga yan. Oh. Di nila naiisip, no? Sumasahod yung mga putang inang yan, yung dalawa mag-inang yan, nang wala namang ginagawa sa bansa. Kundi mang-scam, magnakaw. Yun ang dating eh, pay plunder nga eh. Oh. Ano daw? Ayos yan ah, may kanta si Waditang ay hindi pala, mapapaputang ina. Mapapaputang na sa magina. Dong tigi digi digi dong. Digong tigi digi digi dong. Inatuloy na natin. Okay. Unang naiulat na kasama niya ang kongresista sa France, pero hiwalay sila ng flight. Ayon sa Travel Authority ni Leviste, mula July 26 hanggang September 24 ang kanyang leave para bumisita sa iba't ibang bansa. Ang galawang yan ay napuna na ng Office of the Ombudsman. Grabe, no? Kapalan na lang ng mukha, no? 'Di ba? Lalo't nangarap sa reklamong plunder at graft ang mag-ina. Sa preliminary investigation ng Ombudsman, kaugnay sa 10 bilyong pisong solar projects. 'Di ba? 10 bilyon. Isipin niyo yun ha, sa panahon niya ni Digong, pero ni isa, ha? At kahit sino man sa panahon ni Digong, tandaan niyo meron pa siyang ahensyang binuo, yung kay kumag na sino ba to? Ang pangalan ng hayop na yun? Belica, di ba? Wala. Meron ba tayong narinig na tungkol dito para man lang, anong tawag doon? Kastiguhin, paimbestigahan, sitahin, punahin. Wala. Panahon ni Digong yan, ha? Boom! hindi talaga makita ng mga tatanga-tanga nating mga kababayan yung pattern sa panahon ni Digong. Basta tropa pips ka alyado, wala. Sasabihin, lumaban sa korupsyon si Digong nung panahon niya. At ang inang matandang yan, tama lang na nandiyan ka na sa dahig, hayop ka. Di ba? He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons. Ang pogi niya, no? Lalo na nung nagsalamin, parang si Superman. Yeah, baby! Diba? Parang siyang si Luis Wiz. Tuloy natin. Bagay sa kanya yung may salamin. Parang ano yan, pa-virgin, pero wild. Boom! Charot. Which we have begun to find quite suspicious already. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. Dahil Nasa France daw. hindi na pwedeng humiling ng precautionary whole departure order laban sa mag-ina dahil wala na sila sa Pilipinas. Ang maaari raw gawin sakaling tumagal pa ang absence ng senadora at kongresista, i-cancel ang kanilang mga passport. Boom! Tama lang yan. Cancelin nyo na talaga yan. At sipain. Dapat nga sipain na yan eh. Pero alam nyo, eto dito ngayon masusubok si Win Gatchalian. Kasi, di ba, si Bato, sipin nyo si Bato Hindi lang natin alam ngayon kung sumasahod pa rin yung putang inang Bato na yan. Pero dapat talaga, 'di ba may hinain na si di ba si Kong Sandro, kapag hindi ka pumapasok, wala ka dapat sahurin. At kapag lumampas ka na doon sa pinaka-limit na hindi mo pagpasok, sisipain ka na. 'Di ba? Wakalolo. Ay nakakaloka
can do, and which I believe the team is already taking concrete steps towards, is the cancellation of the passport in case there are grounds to do so. So if there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice. Nang tanungin naman si Attorney Clavano kung posible bang kumuha ng asylum sa France ang mag-ina, sagot ni Clavano, Possible. Possible talaga mga kaiksena. Gagamitin lang naman nila yung style na pamamaraan na political persecution. Tandaan nyo paano magiging political persecution dun sa mag-ina? 'Di ba? Totoo naman talaga Totoo na merong sabit sa solar kineme-eme si Libiste. Tanong, yung nanay paano? Siya lang naman po ang pumilit na para pirmahan o nag-endorso o kung ano bang tawag doon para maaprubahan yung anak niya ang makakuha ng proyekto na yun. 'Di ba? So sabit talaga. Uulitin ko si Lito Atienza mismo ang nagsabing inooperan siya talaga ni Loren Legarda para lang wag siyang maging hadlang, wag siyang mag-no sa anak niya at para makuha yung proyekto ng solar na yan. Ang tanong, nasan yung solar? Wala. Asan? Binenta. Asan yung pera? Kaya nga malakas ang loob ni Libiste mamigay ng pera 'di ba? Para pang pangsapal sa mga kababayan nating naghihinala sa kanya, sa kalugar niya, 'di ba? Matapalan ka ng 500, 1,000. Di anong tingin mo kay Libiste? Mabait? Bobo. 'Di ba? Yung mga ganung pag-iisip, nabigyan ka lang ng 500, 1,000 ni Libiste, tapos mabait na sa'yo, tanga mo. 'Di ba? Di mo alam kung anong ginawang kawalangian niyang hayop na mamas boy na yan. 'Di ba? Na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. Yan lang po yung pwedeng gawin. Sa huli, umaasa raw ang ombudsman na babalik sa Pilipinas sa mag-ina para harapin ang mga ipinupukol na issue kaugnay sa solar projects. Good luck. Di ba? May sinampa ng kaso sa ombudsman. Paano makakakuha na ng asylum? Paano nila sasabihin na political persecution? Yun lang. Alam nyo, hindi na babalik yan. Kasi, unang-una, hindi nila kayang makaranas ng hirap. Hindi naman sanay sa hirap yung mga yan 'Di ba? Lalo na yung mamas boy na anak ni Loren. Baka mamaya matapik lang yan ng preso dun, 'di ba? Iyak yan Humingi na ng pahayagang News 5 kay Senator Legarda at Congressman Libiste, pero wala pa silang tugon. Pero kung matatandaan, noong August 7, nag-post sa Facebook ang senadora na kinukumpirma ang kanyang medical leave. I ask the public not to draw an unwarranted conclusion. King ina mo. 'Di ba? Ang galing mo rin Yung pag-alis mo, saktong-sakto na nagkaroon kayo ng issue patungkol sa plunder nyo. Patungkol sa solar. 'Di ba? So sabihin mo, huwag kang bigyan ng konklusyon. Timing? Wow, ayos conclusion from my travel or link it to a recent false and baseless allegation. Gunggong! Raulo! Baseless accusation. Nasa ombudsman na nga baseless pa. 'Di ba? Ayan na nga takot na talaga kayo na makakulong. 'Di ba? Plunder yan Big time yan. Pag plunder talaga, wala ka ng labas dyan. Umiling din siya sa publiko na huwag bahiran ng maling konklusyon ang kanyang biyahe at huwag din daw iugnay sa anyay mga paratang na walang katotohanan at batayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echeverria, News 5. Ngayon natin ituloy yung sa sinasabing passport nga, pagkakansela. Corina, tuloy mo na.
Kinokonsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni na Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Iniuugnay ang mag-ina sa umano'y ghost electricity na kinakasangkutan ng kumpanya ni Leviste di umano. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. Kahina-hinala na para sa Office of the Ombudsman ang extension ng medical leave ni Senador Loren Legarda. Sa gitna ito ng nilulutong graft at plunder cases ng anti-graft body laban kay Legarda at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y ghost electricity na kinasasangkutan ng Solar para sa Bayan Corporation ni Leviste na bigong maibigay ang mga ipinangako nitong deliveries sa ilalim ng nakobrang government contracts. To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. May ongoing case na yan, Hindi rin inaalis ng Ombudsman ang posibilidad na humingi ng asylum sina Legarda at Leviste na kapwa napaulat na nasa France. The only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. Dahil dito, ikinokonsidera na ng Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ng mag-ina. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, hanggang bukas, August 19 na lang ang travel authority ni Legarda. Nakaw. Si September 24 naman matatapos ang 2-month travel authority na hiningi ni Leviste. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel. Diba? So, maliwanag mga kaiksena na kung yung mga followers nila at mga trolls o mga DD shits ay maloloko nila at maniniwala sa kanilang ganon, sila-sila na lang yun. Pero tayo, Diyos ko, halatang halata naman ang galawan nila eh. Diba? Wait lang may papansinin ako. Ano to, direct balita ako, may meeting ang mga PBBM vlogger closed door. Saan? Boom! Buti ka pa alam mo. Saan? Sagot ko na ang Pegasus nyo direct. O sige, bibigay ko sa iyo yung account o Gcash ko. Sagot mo Boom! Sige O, sige nga. O, ano, palag ka ba? O, baka magulat ka. Kung magkano ang Pegasus. Nakapasok ka na ba doon? Nakapunta ka na ba doon? Hindi, papalagan natin to. Sige. Biman Perimeter. Saan yung closed door meeting? Buti ka pa, alam mo Sabihin mo nga sa akin. Tapos, ilalatag ko rito. Ibibigay ko sa yung account o Gcash ko. Sige. Sagot mo pala Boom! Sige, halika. Kaya mo ba? Baka mamaya wala pa 50 pesos kaya mo ibigay. Boom! May meeting daw. Hindi nga. Buti ka pa alam mo. Ako hindi ko alam Hoy, asa na yon? Hoy, ikaw nagsabi niya na. Dali, bibigay ko sa iyo. Akin na yung pang Pegasus na sinasabi mo. Ilan ba yung BBM vloggers? Ang dami nun. Boom! Wait lang. Natutuwa lang ako sa comment niya Ilan ba yun? Ako? Hindi ako sa Pegasus. Hindi ako pwede doon. Puro babae yun Yak, kadiri. Boom! Doon ako sa gay bar ako Hoy! Akin na. Mag-message ka. Hindi. Gusto nyo ilagay ko? Wait lang. Gusto asa na, sumagot ka. Bigyan mo ako ng bigyan mo kami ng Pegasus na sinasabi mo. Siyempre, drinks pa lang, magkano na. Boom! Nawala ka tuloy. Yung sinasabi ko sa iyo Kasi ako nga, walang alam sa mga meeting, closed door meeting na yan Buti ka pa, alam mo. Sabi din ni si Claire kagabi. Wala din naman akong alam. Wala mo sinasabi. Tagal na kami din nagkakausap ni Yussi Claire. Well, anyway. So, wala. Hindi na sumagot
Hindi ko talaga tatanggihan yun. Hihingin ko talaga yun. Sige. O, kaya wag kayong basta-basta nagaganyan pag pumalag ako bigla sa mga offer nyo dyan. Kayo din. Sige. Sa Victory, ay ako doon, cheap yun. Boom! Wait lang. Sige na tayo pa-action na. Punta na tayo sa susunod.